Magandang tanghali po sa inyo mga giliw nating mga taga-subaybay, mga kapatid po natin dito po sa FB. Ito muli ang inyong programa, Tinapay ng Buhay sa Pagbubulay-Bulay. Bumabati po sa inyo ng isang matagumpay na tanghali. By the way, sa lahat po ng mga fathers, belated Happy Father's Day. At yan po ay yung kahapon. Ito ang inyong kapatid, kaibigan, kamanggagawa, si Bishop Vic Rabara. Nag-aanyaya po sa inyo na sa tuwing tanghali, mula Lunes hanggang Biyernes, ay magsama-sama po tayo sa pagbubulay-bulay mula sa tinapay ng buhay. At huwag niyong kalilimutan pong mag-like, mag-share, at mag-subscribe po sa aking YouTube channel, Vic Rabara Channel. Maraming salamat po. Dito po sa Ezra chapter 7. Ezra chapter 7, basahin po natin ang verse 6 at saka verse 10. Ezra chapter 7, verse 6 and 10. Ezra went up from Babylonia. He was a scribe, is skilled in the law of Moses, that the Lord, the God of Israel, had given, and the king granted him all that he asked. For the hand of the Lord, his God, was on him. Verse 10. For Ezra had set his heart to study the law of the Lord, and to do it, and to teach his statutes and rules in Israel. Tinagpala ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang mga salita. Alam po ninyo sa ating pagbabasa sa kasaysayan ng Israel, ay ipinahintulot ng Panginoon na ang bansang Israel ay mapunta sa exile for 70 years. 70 years na sila'y wala sa kanilang sariling bansa at naitapon po sila doon sa Babylon. Pero dumating ang time na matatapos na po yung 70 years, ay unti-unting nagbalikan po ang mga Israelita sa Israel. Batch by batch ang bumabalik. At isa po dito sa bumalik po ay si Ezra. Binanggit po dito na si Ezra po ay may kakayahan na unawain, may kakayahan na ituro ang mga batas ng Diyos na ibinigay noong panahon ni Moises. At dito po sa verse 10, ang sabi po dito na itinakda o ipinasya ni Ezra na pag-aralan ang mga batas, alituntunin ng Panginoon, gawin at ituro at manguna sa Israel. Mga kaibigan, mga kapatid, sa ating pang-araw-araw na buhay, talaga nga pong napakahalaga ang papel na ginagampanan ng salita ng Panginoon sa ating buhay para tayo po ay magabayan at magtagumpay tayo sa ating buhay. Tingnan po natin yung ginawa po ni Ezra. Ano po? Yung pong ginawa ni Ezra. Number 1, he studied the law of the Lord. That's number 1. Inaral po niya ang mga salita, ang mga aral at mga batas ng Panginoon. At napakaganda rin po na talagang tayo sa kapanahonan natin ngayon, aralin natin ang mga salita, aralin natin ang mga instructions ng ating Panginoon sa pang-araw-araw nating buhay. We cannot live morally, uprightly, and correctly apart from the Word of God. Kaya napakahalaga, we study, we meditate the Word of God. Number 2 na ginawa po ni Ezra ay, and to do it, he applied the law, he applied the Word into his life. Ipinamuhay po niya, tiniyak niya at sinikap niyang ipamuhay at gawin ang mga utos ng ating Panginoon. At sa ating kapanahonan din po natin ngayon, napakahalaga na kung anuman yung ating natututunan, ito po ay sisikapin natin, isakatuparan at isagawa sa ating buhay. It doesn't matter how much you know, ang mahalaga po ay kukunti man ang nalalaman mo sa banal na kasulatan, ang mahalaga
ito ay sinisikap mong gawin kaysa napakarami mong alam dito sa isip pero hindi mo naman isinasagawa. In the case of Ezra, talagang he studied the law. Number 2, he applied the law into his life. Number 3 po, and to teach his statutes. Ano pang ginawa niya? Hindi lamang to study the law, hindi lamang to apply the law, but pangatlo po, he taught the law. Nagturo siya, itinuro niya, isinyer niya sa iba yung kanyang natutunan. Ano man yung kanyang blessing as a result of his study from the Word of God, ito ay kanyang pinamalita, ito ay kanyang sinabi sa kanyang mga kababayang mga Israelita. Oh, how good and how pleasant it is, my brothers and sisters, na kung ano man yung natututunan po natin from the Word of God, ito ay ating ibinabahagi sa ating kapwa, sa ating mga kapatid, sa ating kapamilya, sa ating mga kaibigan. Pangapat po, and rules in Israel. Ang ibig sabihin po ay he leads in Israel. So he study, ano po? He apply, he teach, he lead. Ito po napakaganda na nanguna po siya. Huwag natin pong babaliktarin na mangunguna tayo sa ating negosyo, sa ating pamilya, sa ating ministry, sa ating church, na wala naman po tayo na pag-aralan. Huwag po natin kalilimutan na maganda po yung pagkasunod-sunod. You study, you apply, you teach to other people, and as you teach to other people, ano po, you lead other people. My brothers and sisters, that is also my prayer for you and for me today, that you study the Word of God, you apply the Word of God, you teach the Word of God, and you lead other people. My brothers and sisters, mahalaga ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito muli ang iyong programa, Tinapay ng Buhay sa Pagbubulay-Bulay. Hanggang sa muli, ito ang iyong kapatid si Bishop Vic Rabara nagsasabing, mahal tayo ng ating Panginoon, pagpalay po tayong lahat.